Father God, you know my every thought, and you know my ways, the path on which I walk, and you know me better than I know myself. You've known me longer than anyone else. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, or plunge the depths where I could make my bed. But I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love for me. This knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and
Today is another special day because we will declare that this is the day of praise, a day of worship, and a day of thanksgiving to God. Simula po nung naranasan natin ang pandemic na ito, gaano na po tayo kadalas na nagpapasalamat sa ating Panginoon. Siguro po mas marami ang pagkakataon ng pananalangin ng provision, ng healing, ng protection, at maraming pang iba. Pero kung hindi maganda ang sitwasyon natin, thankful pa rin ba tayo sa Panginoon? Sabi nga, it is not easy to be thankful in every circumstances. But when we choose to thank God sa kabila ng mga difficulties na kinakaharap natin, it defeats the forces of darkness in the spiritual realm. When we thank God for every gift in the smallest or the simple things God has given us, even when things are hard, the enemy loses the battle against us. That's why, let us all learn to be thankful to God in every situation in our life. Sabi nga po sa unang Tesalonica 5:16-18. Magalak kayong palagi kayong manalangin at pagpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ito po ay bagong kanta at ang title po ng ating awitin ngayong umaga ay Salamat Panginoon. So hopefully maging habit po natin to say thank God for all the answered prayers, thank God for the everyday strength, thank God for the pain, thank God for the heartache, thank God for the challenges, thank God for the lesson in life. Dahil siya lang po, wala na iba. Siya lang ang nag-iisang Diyos na mabuti at ang Diyos na tapat. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o maikubli, maging sa dilim ng gabi. Parehas lang po ng tono. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat Panginoon sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat Panginoon, salamat. Minsan pa po. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat Panginoon sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa
iyong nanggagaling sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat, O Diyos. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ulitin natin, ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat, O Diyos. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Minsan pa po. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon. Salamat. Patuloy po tayong umawit ng papuri sa Panginoon. Sabi nga po sa mga awit, 106 at 1. Sabi po, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, alaging tapat kailanman. Sabi nga po sa awit, ang ating Diyos noon, ngayon, at kailanman ay ang Diyos na walang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo.
wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos na mabuti, ang aming Diyos na tapat, ang aming Diyos noon, ngayon, at kailanman, Panginoon, ay hindi magbabago. Patuloy namin ipapahayag, O Diyos, na wala kang katulad at wala nang makahihigit, Panginoon, kung sino ka, kung ano ka, Panginoon, sa buhay namin. Kung sino ka bilang aming Diyos, bilang aming kaibigan, bilang aming kalakasan, bilang aming sandigan, bilang lahat, Panginoon, sa amin. Patuloy kami, Lord, na magpupuri at magpapasalamat sa kabila ng pinagdadaanan namin, Panginoon. Hayaan niyo, O Diyos, na patuloy niyo po kaming pagkalooban ng puso na patuloy na nagpapasalamat, patuloy na nagpupuri, at patuloy na kinikilala ang lahat ng bagay sa mundong ito. Maaaring hindi man maganda sa paningin namin o sa paningin ng ibang tao, pero naniniwala, Panginoon, kami na ito ay kalooban mo, Panginoon. Maghihintay kami, O Diyos, sa kasagutan sa lahat ng aming panalangin. Maghihintay kami, O Diyos, sa kung kailan mo, Panginoon, nais na maging maayos ang lahat ng ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy kaming magtitiwala, patuloy kaming aawit ng papuri at ng pagsamba, Panginoon, sa iyo. At patuloy kaming mananampalataya na darating ang panahon, Panginoon, na magiging maayos na po ang lahat. Salamat po, O Diyos. Salamat sa buhay. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat. Salamat sa bawat minutong kami humihinga, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pag-iingat niyo, Panginoon, sa amin. At salamat, Lord, sa lahat ng biyaya, Panginoon, na naranasan namin. Sa iyo, Panginoon, lahat ng kapurihan at ang pasasalamat. Ito po ang aming samo at dinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po mga brothers and sisters. So, ngayon po ay huling Sunday ng buwan ng June. So, napakabilis po ng mga araw. Tayo po muli ay magdiriwang ng ating banal na hapunan. So, kahit po ang puso ko ay naglulong na makasama kayo face to face, pero tayo po ay patuloy pa rin susunod sa mandato or sa guidelines po ng government natin. Pero pasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil po talaga sa mga pagkakataong ito, tayo po ay may way upang tayo makapagdaos, tayo po ay makapag-worship, at tayo po ay makapagdiwang ng mga gawain ito. So, sana po sa pagdiriwang natin ng gawain ito
handa na po ang ating inumin at ang tinapay. At sana po atin pong namnamin at atin po talaga saliksikin ng ating mga sarili yung pong mga salita at mga pangungusap na babasahin ko. Nawa po talagang atin po itong i-meditate at talagang gawin po natin ito na may pagdiriwang sa ating puso. Muli po, ang habag ng Panginoon ay isang banal na gawain. Sinasagawa natin ito bilang pagunita sa ating tagapagligtas na si Jesucristo, kaugnay ng kanyang sakripisyo at kamatayan sa krus bilang ganap na kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya naman, marapat na isagawa ito na may pagdiriwang at pagpatuloy hanggang sa kanyang muling pagdating. Ang tinapay at inumin na ating natanggapin ay pang mga elemento lamang na sumisimbolo sa katawan at dugo ni Jesus. Wala sa mga ito ang may kapangyarihan na maglinis at mag-alis ng kasalanan at magbigay ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Sa halip, ito ay sumasalamin sa katawan ni Jesus na siyang tumanggap ng buong parusa at pagkamuhi ng Diyos laban sa kasalanan. At sa dalisay niyang dugo na nagpatibay sa kanyang bagong tipan ng pag-ibig para sa atin. Ayon po kay Apostol Pablo, ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan sa kanyang sarili. Yan po ay nasa 1 Korinto 11:29. Kaya, isagawa natin ito sa paraang nararapat. Ang paraang nararapat ay tumutukoy sa pagtanggap ng mga elemento na kalakip ang pagkilala kay Jesus bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Inanyayahan ko po kayo na sandaling pumikit at yumuko upang saliksikin ang ating mga sarili batay sa ganap na kapatawaran na kanyang iginawad sa atin. At kung ikaw naman ay naririto sa unang pagkakataon, inanyayahan kitang lumapit kay Jesus, pagsisihan at ihingi ng tawad ang iyong mga kasalanan at tanggapin siya sa iyong buhay bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Tayo po'y magkaroon ng personal na panalangin. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss! The Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Sa sandaling ito, ating pong kunin ang ating tinapay at tayo po ay manalangin. Sa iyo, aming Amang nasa langit, sa umagang ito, kami po ay nagpupulit ng pasalamat. Talagang hawak po namin, Lord, ang tinapay na sumisimbolo ng iyong katawan na pinabinigay niyo po sa amin upang kami po ay magkaroon ng kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, na talagang kayo po ay pinupuri namin sa ngalan ni Jesus. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi, siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiro sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po natin tanggapin ang tinapay. At kunin po natin ang ating mga inumin. Muli po, tayo manalangin. Muli, Ama, sa oras na ito, hawak po namin ang inumin, Lord, na talagang sumisimbolo ng iyong dugo. Ang iyong dugo, Lord God, na siyang naglinis, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo at talagang sa mga ginagawa niyo po sa buhay namin. Muli, Panginoon, pinaalala ka po namin, kami po ay nagpupulit ng pasalamat sa ngalan ni Jesus. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin.
sama-sama po natin tanggapin ang inumin. Bilang pagtatapos, sabi po sa unang Korinto 11:26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Hesus hanggang sa kanyang muling pagparito. Atin pong purihin ang Diyos. Magandang araw po, a blessed church. Para po sa ating scripture reading, balikan po natin yung ating pinag-aaralan, Matthew chapter 5, verses 1 to 12. Again, Matthew chapter 5, verses 1 to 12. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita Biblia. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagkumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita at sumaglit po tayo sa isang maikling panalangin ng paghingi ng gabay. Panginoon, una po sa lahat, pinapasalamatan ka namin at sinasamba. Tinataas po namin ang iyong pangalan. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng panibagong pagkakataon na makapanambahan. Panginoon, hindi man po kami sama-sama sa isang lugar. Alam po namin, Panginoon, ang iyong presensya ay nasa aming mga tahanan. At alam din po, Panginoon, namin na ang aming kalagayan ay pansamantala lamang. Lord, we await for that moment kung kailan kami po ay mananambahan ng sama-sama bilang iyong mga anak. Pero habang hindi pa po iyon na pangyayari, kami po ay patuloy na magtitiwala sa iyo at patuloy na mananahan sa iyong pangako. Sa pagkakataong ito, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo at humihiling na kami po ay inyong turuan. Kami po, Panginoon, ay inyong kausapin at kami po, Panginoon, ay inyong baguhin. Alam po namin na wala kaming kakayahan na intindihin ang mga espiritual na bagay maliban po na kami iyong tulungan, maliban po ng iyong banal na espiritu ay manahan sa amin. Kaya salamat po ngayon pa lang dahil alam namin hindi niyo po kami bibiguin. Malugod ka po sa aming pakikinig, malugod ka po sa aming pag-uusap at malugod ka po, Panginoon, sa aming pagpapasakop sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong naikwento si Warren Wiersbe. Si Warren Wiersbe po isa sa mga favorite kong Christian authors. Meron po siyang nakwento tungkol sa isang train accident na nangyari sa Great Britain kung saan napakarami pong pasahero ang napahamak. Marami po sa kanila ang pumanaw dahil sa aksidenteng ito. Kabilang sa mga biktima ay isang nanay na may kasamang bata, mga 1 to 2 years old. Sila po ay nakasakay sa kotse na kabilang sa mga nasagasaan ng rumaragasang tren. Himala pong maituturing na itong bata ay hindi napahamak. So safe yung bata, kaya lang po nakakalungkot malaman na namatay po ang kanyang ina. So nang lapitan po ng mga rescuers ang babae, wala na po siyang buhay. Kaya ginawa po ng mga rescuers, kinuha po nila ang bata
at nang kargahin po ng mga rescuers ang bata, bigla po itong tumawa at nakipaglaro sa kanila. Pero nang tangkain po nilang kunin ang candy na hawak-hawak po ng bata, agad po itong umiyak ng malakas. So hindi po alintana ng bata ang lungkot na hatid ng aksidente. Kasi una po sa lahat, wala naman po siyang konsepto ng kamatayan. Ang alam niya lang sa mga pagkakataong iyon, masarap ang candy. Ilalaan po natin ang sandaling ito para suriin kung ano ang pangunahing pinagmumulan ng ating kasiyahan at pagtangis. For whatever it is that makes us laugh and cry reflects our values in life. This second beatitude revolves around that idea. Ang sabi po ni Jesus, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." Again, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Pag sinabi pong mourn, ang ibig sabihin nito ay pagdadalamhati o pagtangis. Tulad po ng naunang beatitude na tinalakay natin noong nakaraang linggo, yung poor in spirit, this one differentiates Christians from non-Christians. Pero ano nga po kaya ang ibig sabihin nitong those who mourn? If we will be honest, parang ang labo po ng statement, hindi po ba? Kasi kung itatranslate po ito ng literal, ang kalalabasan po, happy are the sad people. Happy are the sad people. Happy are the unhappy. So paano po yun, di ba? We will apply the same outline that we used last Sunday when we talked about poor in spirit. So yun din po ang ating susundan. First, we will deal with the confusion, yung mga kalituhan at mga maling pag-aakala sa kahulugan ng they that mourn. And then, tutungo po tayo doon sa the character o yung totoong pinatutungkulan ng katagang they that mourn. And then we will end with the consequence, yung mga binubunga ng mourning o pagdadalamhati. And this is part 3 of our preaching series entitled Truly Blessed. Today, by God's grace, may we all realize that we can never be truly blessed until we learn how to mourn. Balikan po muna natin ang mahahalagang konseptong nakapaloob sa pag-aaral natin ng Beatitudes. Marami na po tayong napag-aralan doon sa nagdaang 2 linggo natin. Isa po doon ay yung salitang blessed na paulit-ulit pong binanggit ni Jesus sa Matthew 5:1-12. No? Pag sinabing blessed, ang New Testament word po para sa blessed or happy ay makarios. Ito po ang uri ng kasiyahan na hindi apektado ng anumang pangyayari sa ating buhay. So the closest to this idea is the word joy. Pinag-usapan din po natin ang ibig sabihin ng poor in spirit. Doon po tayo tumutok sa ating lingguhang pag-aaral last Sunday. And it means being spiritual beggars. Ang tinutukoy po ni Jesus ay mga pulubi sa espiritu. Ito po ang mga taong nakakaunawa kung gaano kalalim ang kanilang pagiging makasalanan at kung gaano sila kasalat pagdating sa kabanalan. These are the people who genuinely believe that they are miserable apart from Jesus. Yan po ang ibig sabihin ng poor in spirit. At naunawaan din po natin last Sunday na lahat ng totoong Christians ay poor in spirit. We would never cling to Christ until we realize our miserable, sinful state and desperate need for a Savior. At sa ilang sandali rin po, mauunawaan natin na ang poor in spirit pala at ang pagiging mourner, those that mourn, ay magkaugnay. Ito po pala ay connected sa isa't isa. So mamaya makikita po natin yan as we move along. At ang New Testament po ay naglalaman ng 9 na iba't ibang salita patungkol sa mourning. So kapag ginagamit po yung word na mourning, meron pong 9 na versions nito, no? 9 words na ginagamit para tukuyin ang pagdadalamhati o pagtangis. Pero minabuti po ni Jesus dito sa Matthew chapter 5 na gamitin ang pinakamatindi, ang pinakamaigting na salita tungkol sa pagdadalamhati. The original word is pentheo, na ang literal po na kahulugan ay manifested grief. Pentheo, manifested grief. So sa Tagalog, pagtangis o pagdadalamhati na hindi kayang
itago. Ito po ang uri ng kalungkutan na karaniwang nararamdaman ng mga taong namamatayan ng mahal sa buhay. And the word pentheo implies severe sadness. Matinding kalungkutan. So dumako po muna tayo sa ilang kalituhan patungkol sa katagang ito. Those who mourn. Tulad po ng ginawa natin last Sunday, pinag-usapan po muna natin ng ilang maling pagkaunawa sa pagiging mourner. So let's go to these confusion. Number 1, it is different from natural sorrows. Again, it is different from natural sorrows. Ginamit po ni Jesus ang salitang pentheo upang ilarawan ang pinakamatinding kahulugan ng pagdadalamhati. Pero sa kabilang banda, ang dalamhati po na tinutukoy niya ay hindi dulot ng kahit na anong pangkaraniwang dinaranas natin bilang mga tao. Meron po kasi tayong tinatawag na natural sorrows. Ito po yung uri ng kalungkutan na typical sa lahat, regardless kung ikaw ay Christian or non-Christian. It is called natural sorrows because it's a natural part of life. So halimbawa po, kapag nawalan tayo ng mahal sa buhay, that's a natural sorrow. Kapag po tayo nawalan ng trabaho, kapag po tayo nakaranas ng betrayal, kapag po nakarinig tayo ng masasakit na salita, kapag po nagkaroon ng hiwalayan, hindi po ba, it causes us sorrow. Those are called natural sorrows. Kaya lang po, this is not what Jesus was pertaining to when He preached the Beatitudes. Hindi po yon ang tinutukoy niya. Jesus talked about the kind of sorrow that non-Christians don't experience and understand. So, ang ibig ko pong sabihin, mga tunay na tagasunod lamang ni Kristo ang nakakaunawa at nakakaranas ng pagtangis na ito. It is a spiritual kind of mourning. It is only reserved for the children of God. So, it is not the same with natural sorrows. Pangalawa po, it is not about looking miserable. It is not about looking miserable. Meron po kasing mga nag-aakala na kapag Christian ka, dapat mukha kang seryoso palagi, o kaya dapat lagi kang mukhang malungkot. Ang akala po ng iba, bawal tayong ngumiti kapag nasa loob ng church. Pero po kung matagal ka nang uma-attend ng a blessed church, you know very well that this is not the case. Di po ba? We are naturally happy people. Ganito rin po ang expectation ko nung ako ay papasok na sa seminary. Ang akala ko po dati sa seminary, punong-puno ng mga tao na hindi marunong ngumiti at hindi marunong mag-joke. But to my surprise, masaya po sa seminary. I've met the funniest people there. Ang akala ko po dati, makikick out ako dahil natural sa akin ang pagiging palabiro at pagiging makulit. Kaya lang, nung nandoon na po ako sa seminary, I realized meron pa palang mga mas makulit at mas palabiro kaysa sa akin. So I only end up laughing at their jokes. Meron din naman po mga tao na literal ang pagkakaunawa doon sa katagang they that mourn. And as a result, they end up with self-inflicted sorrows. Pag sinabi pong self-inflicted, ito po yung klase ng pagdurusa na sinasadya natin para sa ating mga sarili. So, yung iba po ang ginagawa, binibenta nila yung kanilang mga ari-arian hanggang sa halos magmukha na silang pulubi. Wala na silang maipantustos para sa kanilang mga sariling pangangailangan. Sinasadya nilang pahirapan ang sarili nang wala sa lugar para lang magmukhang kaawa-awa. Kasi ang akala nila, ito ang ibig sabihin ni Jesus doon sa katagang they that mourn. But this is not the kind of mourning or grief that Christ was referring to. Although meron din naman po na dumako doon sa extreme opposite na para sa kanila, no? Kailangan ng Kristiyano sobrang saya. Kaya ang ginagawa nila, yung churches halos magmukha ng nightclubs o Tom's World para lang magmukhang masaya. Jesus Christ was not pertaining to that either. Okay? So it is not about natural sorrows and it is not about looking miserable. I hope that's clear. Ngayon, dumako po tayo sa totoong kahulugan ng they that mourn. Okay? Let's talk about the characteristics. Kung wala palang kinalaman ang natural sorrows at pagmumukhang miserable, sa sinabi ni Jesus na blessed are those who mourn, tungkol saan kaya talaga ito? Diyan po tayo iikot sa mga sandaling ito. Isipin mo na lang, kung kabilang ka sa crowd habang tinuturo ni Jesus ito, ano kayang mararamdaman mo? Hindi ka ba mapapakamot sa ulo? Kasi unang-una po,
alam naman nating lahat, no, na hindi masaya ang pagiging malungkot. Nakakalito yun, ano? Pero hindi masaya ang maging malungkot. We all know that. Then, hindi blessed ang tingin natin sa mga nagdadalamhati. Ang tingin natin sa kanila ay kawawa, kaaba-aba. That's how we look at people who mourn. The one thing the world consistently attempts to avoid is mourning. Sino nga po ba naman ang gustong magdalamhati? Sino ba ang gustong tumangis? Kaya nga po patok ang mga leisure and entertainment industry. Namamayagpag po ang industriya na yan. Why? Because people normally seek pleasure to escape the idea of mourning. Gagawin po natin ang lahat para makaiwas sa pagtangis. Hindi po mabubuo ang pagkakaunawa natin sa beatitude kung hindi natin pagtutuunan ng pansin ang sentro ng turo at pamumuhay ni Jesus. So doon po natin huhugutin kung ano talaga ang ibig sabihin ni Jesus doon sa katagang they that mourn. Kapansin-pansin po na sa Bible record, wala po tayong makikitang kwento na tumawa si Jesus. Hindi po ba? Meron po ba kayong naalala na Bible verse na nagsabing tumawa si Jesus? Hindi po ba wala? But please don't get me wrong, hindi ko po sinasabi na hindi niya naranasan tumawa. Kasi naniniwala po ako, for sure, bilang tunay na tao, marunong din po siyang tumawa. Right? He knows how to laugh. He knows how to enjoy. It is also evident in Scripture that he has a sense of humor. Pero obviously, hindi po ito ang aspetong nangingibabaw sa isip natin kapag pinag-uusapan natin ang buhay ni Jesus. Hindi po ba? His human life experiences, as we know, revolved around sorrows. It revolved around grief. The prophet Isaiah described him as a man of sorrows, acquainted with deepest grief. That's what we see in Isaiah 53 verse 3. Kapag po binasa natin ang gospel accounts, hindi po natin maikakaila na na-fulfill talaga ang prophecy na ito ni Isaiah sa buhay ni Jesus. Kasi po, walang Bible record na nagsasabing tumawa si Jesus, pero merong records sa kanyang mga pagtangis. Umiyak po si Jesus. There were 3 recorded accounts in the Bible when Jesus mourned. Number 1, he mourned for Jerusalem. Number 1, he mourned for Jerusalem. Makikita po natin ito sa Luke chapter 19, verses 41 to 44. Let's read. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway, palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwanang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. So that's number 1. Jesus mourned for Jerusalem. He wept for them. Number 2, we see that he mourned at the grave of Lazarus. He mourned at the grave of Lazarus. We see this in John chapter 11 verses 33 to 35. Ang sabi, nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito. Saan ninyo siya inilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, halik kayo at tignan ninyo. Verse 35, tumangis si Jesus. So, Jesus mourned at the grave of Lazarus. And number 3, he mourned and prayed that God would deliver him out of death. He mourned and prayed that God would deliver him out of death. Makikita po natin ito sa Hebrews chapter 5 verse 7. Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. Hebrews 5 verse 7. To clarify, Jesus was not praying to avoid death. So hindi niya po gustong iwasan ang kamatayan, ano? But he wanted to be delivered out of it. So he's talking about his
own resurrection. He was praying in submission to the Father. So ang tanong, ano sa palagay mo ang nagpaiyak kay Jesus? So we learned that he wept over Jerusalem. He mourned at the grave of Lazarus. At sa maraming pagkakataon sa kanyang buhay, siya ay tumangis patungkol sa kanyang muling pagkabuhay. So ano po ang dahilan ng kanyang pagtangis? Ano po ang dahilan ng kanyang pag-iyak? Number 1, umiyak po si Jesus dahil sa kawalang pananalig ng Jerusalem sa kanya bilang tagapagligtas. Iyon po ang sinasabi sa binasa po nating talata kanina. He saw their sin and the destruction that awaits them because of it. Since they have rejected the Savior, what awaits them is punishment. Number 2, umiyak po si Jesus dahil sa masamang ibinubunga ng kasalanan sa buhay ng tao. Umiyak siya dahil sa realidad ng kamatayan at sa pagdurusang ibinubunga nito sa bawat isa sa atin. Tiningnan niya po ang mga kapatid ni Lazaro at siya po ay nabagbag. Nabagbag ang kanyang damdamin. Siya po ay nalungkot para sa kanila. Taliwas po sa karaniwang pagkakaunawa sa talatang ito, hindi po siya umiyak dahil lang sa kamatayan ni Lazarus. Kasi alam naman po niya na nakatakda rin siyang buhayin muli. Pero umiyak po siya dahil kailangan pang pagdaanan ito ng bawat tao. Yun po ang nakita niya nang tumingin siya kay Martha and Mary. Yun po ang nakita niya nang tumingin siya sa mga Hudyo na tumatangi sa libing ni Lazaro. He saw the effect of sin. Ano po bang epekto ng kasalanan? Romans 6:23. Ang sabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So Jesus looked at the reality of death and wept over it. At sa pangatlo pong binasa natin, umiyak po si Jesus dahil siya mismo ay kailangang magdanas ng kamatayan. Hindi dahil sa siya ay nagkasala, okay? So definitely sa case po natin bilang mga makasalanan, tayo po ay talagang magdaranas ng kamatayan at nararapat magdanas ng kamatayan bilang kabayaran sa ating mga pagkakasala. But what about Jesus? Sa kabila ng kanyang sinlessness, sa kabila ng kanyang perpektong katuwiran, kinakailangan niyang danasin ang kamatayan upang tuldukan ang hinagpis na ibinudulot ng kamatayan sa atin. Ang kamatayan po ni Jesus ang naging kompletong kabayaran upang tapusin ang kamatayan at mabigyan tayo ng buhay na hindi nagwawakas. That is the purpose of Christ's death. So sa madaling salita, tumangis po si Jesus dahil sa kasalanan at sa karumal-dumal na epekto nito sa tao. He mourned over sin and its effects. Yun po ang dahilan ng pagtangis ni Jesus. God cannot stand sin because He is purely righteous and holy. And His justice demands that every sin be punished. Bawat isang kasalanan po ay kailangang parusahan dahil kabilang po sa attribute ng Panginoon ng pagiging makatarungan. Kaakibat po nito ang kanyang pagiging purely good, purely righteous, and holy. And for this reason, Jesus cried plenty of times. Umiyak po si Jesus ng maraming ulit. And what can we learn from this? Sin made Him cry. Yours and mine. Ang nagpaiyak po sa ating tagapagligtas ay ang mga kasalanan natin. Ngayon ang tanong ko po sa inyo, sino po sa palagay ninyo ang pwedeng makarelate kay Jesus Christ? Sino po sa palagay ninyo ang pwedeng makaunawa at makaranas ng damdamin ni Kristo laban sa kasalanan? Who can ever relate with Him? The answer? None other than the ones He redeemed. Only true Christians can feel the same way about sin. Kaya nang sabihin po ni Jesus, blessed are those who mourn, wala po siyang ibang tinutukoy kundi ang mga taong nakakaunawa
sa pighating dulot ng kasalanan. And he talks about those who understand the awful and destructive effects of sin to humanity. So those who mourn over their sins, those who mourn for the sins of others, in the same way that Jesus did. Yun po ang ibig sabihin ni Jesus when He preached about those who mourn. Yun po ang ibig sabihin ng talatang ito. Now let's go to the third part. Let's talk about the consequence. Ano naman po ang binubunga ng pagtangis? This time, alam na natin kung anong object ng pagtangis. No? Those who mourn are the ones who mourn over their sins and over the sins of others. These are the people who hate sin in the same way that Jesus did. Tinawag po ni Jesus na mapalad ang mga tumatangis, kasama na rin ang dahilan kung bakit. So hindi po kompleto ang sentence kung hindi natin isasama ang resulta o binubunga ng pagiging mapagtangis. Ang sabi ni Jesus Christ sa verse 4, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Sa pangalawang pagkakataon, muli pong ginamit ni Jesus ang salitang autos. Siguro po natatandaan niyo pa po yan, pinag-usapan natin yan last Sunday. Yung salitang autos, ito po yung ginamit sa salitang they. Again, this was expressed in an emphatic way. Pag sinabi pong emphatic, galing po sa salitang emphasis. Ginagamit po ito na kaparaanan para bigyang diin ang isang salita. Kaya kung sa literal na pagkakatagalog, lalabas po ganito: mapalad ang mga tumatangis dahil sila mismo, o kaya naman sila lamang ang aaliwin ng Diyos. The comfort of God only belongs to those who mourn. Yan po ang ibig sabihin ni Jesus. Kapag nauunawaan po natin na tayo ay poor in spirit, o salat sa espiritualidad, o walang kabanalan, magbubunga po ito ng pagtangis. Ito pong dahilan kung bakit nasabi ko sa inyo kanina na yung poor in spirit at yung pagmumorn ay konektado o magkaugnay. Kapag po tayo ay poor in spirit, that leads us to mourn over our sins, over our wretchedness. At sa ating pong mga pagtangis, nakahanda po ang mahabaging Diyos upang tayo ay tanggapin at yakapin ng mahigpit. So the moment when we see our utter sinfulness and hopelessness, we look for a Savior and we find it in Jesus. In that way, we are comforted. Tayo po ay aaliwin ng Diyos. We are comforted as He promised. At doon din po nagmumula ang kagustuhan nating ipangaral ang mabuting balita ni Kristo. As we mourn for others, the Holy Spirit empowers us to keep proclaiming the gospel to them. Hindi po tayo nagsasaya na mayroong mga taong mapupunta ng impyerno. And so we look at non-Christians in the eyes of mercy, in the eyes of grace, in the eyes of hope, na sila ay magsuko din ng buhay kay Kristo. That's how we look at them. And that's the reason why we are passionate in proclaiming the gospel to the people we meet. Kasi alam po natin kung anong naghihintay sa kanila na mga hindi naglalagak ng buhay kay Jesus. And as we see, the pattern is always the same. So paulit-ulit lang po yung pattern na yan sa buhay ng bawat mananampalataya. This is something that we could all relate with, I hope. Through the Holy Spirit, we find ourselves guilty of sin, and we mourn over it as we anticipate damnation. Alam natin na hindi makakaligtas ang kasalanan sa makatarungang paningin ng Diyos. Yet, the revelation about our true sinfulness leads us back to Christ and His grace. Ang sabi po sa Psalm chapter 30 verse 11, "You have turned my mourning into joyful dancing. You have taken away my clothes of mourning and clothed me with joy." Tulad po ng nabanggit ko kanina, hindi po lahat ay marunong tumangis. Ito po ang nakakalungkot.
Ang totoo po niyan, nabubuhay tayo sa panahon kung kailan ipinaparada na ang kasalanan. People are proud about sinning. People don't mourn for their sins. They celebrate it instead. Many people cry over their worldly candies. Parang yung bata doon sa ating introduction. They wouldn't cry about death. They wouldn't cry about the effects that sin brings. But they will cry about candies. They will cry about their worldly pleasures. And that too has consequence. Kapag binasa po natin ang parallel account ng Beatitudes, we see that Luke expressed this in the negative as well. Una, sabi po niya sa verse 21, Luke chapter 6, verse 21, "Blessed are you who weep now, for you will laugh." And then, doon po sa verse 25, ang sabi po niya, "Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep." So nakikita po natin yung contrast. Una, ang sabi niya, mapalad kayo na tumatangis ngayon dahil kayo ay tatawa. At doon sa negatibo, ang sabi niya naman sa verse 25, kawawa kayong tumatawa ngayon dahil kayo ay tatangis. So the concept is simple and straightforward kapag titingnan po natin itong talatang ito. Ang ibig pong sabihin niyan, mourn over your sinfulness and be comforted, or be comfortable with your sins now, but then you would have to mourn later. Yan po ang ibig sabihin ni Luke sa chapter 6. At sa parehong konsepto, ito po ang sinasabi ni Isaiah. We see this in Isaiah chapter 5, verse 20. Ang sabi niya, kawawa kayo, mga baligtad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama, at minamabuti naman iyong masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman, at ang kadilimay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait ang sabi matamis. Sa lasang matamis ang sabi mapait. So kawawa po yung mga tao na ang tawag sa kasalanan ay mabuti. Ang bawat tao ay kailangang pumili kung kailan itatiming ang pag-iyak. Yun po ang prinsipyo ng Biblia. A true Christian will rather weep now about their sins than to weep through all eternity after. At alam po natin, hindi nagbibiro si Jesus nang sabihin niya ang Matthew 13, verses 41 to 42. He was not silent about the consequence of sin. Ang sabi niya, ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. There will be weeping and gnashing of teeth. Ngunit para po sa mga taong tumatangis sa kanilang kasalanan at nananahan sa habag at kapatawarang iginagawad ng Diyos alang-alang kay Jesus. Ang sabi niya po sa Revelation 21 verse 4, this is for Christians. Ang sabi, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So do we get the principle here? Kapag naranasan nating tumangis ngayon, habang tayo ay nabubuhay pa, we will never have to weep later. We will never have to mourn again because Jesus will wipe away our tears. Sa kabilang banda, if we know how to laugh at our sins now, if we do not take sin so seriously today, then I'm afraid, as the Bible tells us, we're gonna have to weep later through all eternity. Meron pong seryosong pagpapasya na kailangan po nating gawin. Hayaan po ninyo na magwakas po ko sa isang true story na naranasan namin bilang isang pamilya. Ilang taon na rin po ang nakakalipas nang mapuno po ako ng takot at pagsisisi dahil sa naranasan po ng anak kong pangalawa, si Rosh. Tulog na po ang pamilya ko noon
Pero gising pa ako dahil meron po akong pinapanood na pelikula. At habang nanonood po ako, gamit po ang aking laptop, napansin ko po merong mga umaaligid-aligid na langaw. Pero hindi po ito yung karaniwang langaw ha. Ito yung mga langaw na mahahaba po yung paa. O siguro alam nyo yung ibig kong sabihin. Ito yung mga langaw na hindi magaling lumipad. Madali silang mahuli. Okay? Now, ang ginagawa ko po kapag lumalapit po sila sa laptop ko, pinipitik ko lang po sila o kaya binubugaw ko sila palayo kapag nagtatangka po silang lumapit. So, natapos ko naman po yung pelikula. Kung di ako nagkakamali, yung pinapanood ko noon, Infinity War, doon sa laptop ko. Matiwasay naman po ako nakapanood. Pagkatapos ko pong panoorin ang pelikula, ako po ay humiga na at natulog. Kaya lang po, nagising po kaming lahat sa isang malakas na iyak at sigaw po ni Rosh. Masakit daw po yung tenga niya. Tapos ang ginawa namin, dahil nataranta kami, sinilip po namin kung anong meron sa loob ng tenga niya. At ang nakita ko po ay walang iba kundi yung langaw na ilang ulit kong pinitik habang ako'y nanonood. So, nataranta po kaming lahat. Hindi po namin alam kung anong gagawin. At meron din po mga ilang minuto na naalala ko na parang tinotorture ang anak ko sa pagsigaw at pag-iyak. Sigaw po siya ng sigaw ng aray. At nang akbang dadalhin na po namin siya sa hospital, thankfully, bigla naman pong lumabas yung langaw sa kanyang tenga. Ngayon, ano po sa palagay ninyo ang nararamdaman at ginagawa ko kapag merong mga umaaligid na langaw sa paligid? What do you think? Kung kayo po ay nasa kalagayan ko, ano po ang inyong gagawin? Ang totoo po niyan, pinapatay ko agad. Now you may ask why. Kasi po naaalala ko kung gaanong nahirapan ng anak ko nang may pumasok na ganoon sa kanyang tenga. At hindi ko na po nanaisin na iyon ay maulit pa. Hindi lang sa kanya, kundi sa ibang mga bata na rin. So ganun po ang nagiging reaction ko kapag nakakakita po ako ng ganoong insekto. Christians, we ought to realize, we ought to remember that our sins made Jesus cry. Not just cry, but our sins brought Him to the cross. Our sins killed our Savior. Our sins tortured our loving Savior. And as true Christians, we can never love sin because it made our loving Savior suffer. We are either slaves to sin or in battle against it. Hindi po natin pwedeng mahalin ang kasalanan dahil alam natin ito ang naging dahilan ng paghihirap ni Jesus. Ang sabi po ni Todd Friel, repentance is not perfection. Repentance is the attitude that says, I hate the things that killed the one who died for me. So alam po natin Jesus hates sin so much, and He hates it so much that He chose to die to put an end to it and to put an end to our suffering caused by sin. Alam po ni Jesus kung anong kayang gawin ng kasalanan sa buhay ng kanyang mga minamahal. Well, hindi naman po tayo perpekto. Ang sabi naman po ni Todd Friel, repentance is not perfection. The Lord does not expect us to be perfect in righteousness on our own. Wala pa naman tayo sa ating eternal state. We are still being sanctified. Tayo po ay nasa proseso pa rin ng unting-unting pagbabago sa kamay ni Jesus. But our reaction against sin tells a lot about our true identity. If we are true Christians or not. If we are true Christians or just pretending to be. Hindi nawa maglaho ang pagnanais natin na mamuhay ng naaayon sa paraang makapagbibigay lugod kay Kristo. May we continue to mourn and be comforted only by His grace and for His glory. Samahan niyo po akong tumugon sa isang maikling panalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Sa kabila po ng inyong kamuhian sa kasalanan, nagawa niyo po kaming mahalin. Ginawa niyo po ng paraan ang aming miserableng kalagayan. You gave Jesus to us who died for our sins, who died in our behalf, so that our eternal life can be secured. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagmamahal, sa inyong habag. At Panginoon, tulungan niyo po kami na mamuhi sa kasalanan. Panatilihin niyo po sa amin ang pagnanais na mamuhay lamang ng naaayon sa inyong kalooban.
May we love the things you love and hate the things you hate. May we be true Christians. May we be truly blessed. Teach us how to mourn for our sins. We give you glory and praise today. In the mighty name of Jesus. Amen. He came to die, God in the form of Christ, as a sacrifice to appease God's wrath and make us right, so the judge can freely justify and be just. He died for us, men in the depth of sin, where the law condemned. It was God who called us to repent, and by faith receive the righteousness of the Lamb. Hallelujah, hallelujah. We are saved by grace through faith in Jesus Christ. He came to die, God in the form of Christ, as a sacrifice to appease God's wrath and make us right, so the judge could freely justify and be just. He died for us, men in the depth of sin, where the law condemned. It was God who called us to repent, and by faith receive the righteousness of the Lamb. So let no one boast. We are saved not by the law of works, but the law of faith. For God is the God not just of the Jews, but of every human race. Oh, wondrous love, that Christ would die in a sinner's place. Oh, wondrous love, that Christ would die in my sinful place. Oh, wondrous love. Oh, wondrous love. Itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng pagpapalang nagmumula lamang po sa Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanyang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. You're the